And so, yun nga, kukwento ko sa inyo kasi nga, meron akong adenomyosis. Ang adenomyosis ko was this, actually, it has been almost 2 years now. Na-discover ko na meron pala ako noon because hindi na tumitigil yung menstruation ko for like 15 days and then umabot ako ng almost a month. So, nag-worry na ako noon. And then, nagda-diaper na ako sa sobrang lakas ng mens ko. So, what I did is I seek help from the specialist sa iba't ibang OB. Actually, hindi lang ako nakaisa, dalawang opinion. Nakailang opinion ako. Umabot ako sa pangwalong opinion. And then, umabot ako sa point na, eto na nga, last week may mga lumabas na sa akin na hindi maganda. So, sabi nila mga clot ng blood. Nangyari yun sa akin previously, like December, January, when I was working sa Taguig. Pero, iniisip ko, baka stress lang ako nun. And then, every time magkakaroon ako, ang sakit-sakit niya, hindi ako makalakad ng maayos. Tapos, so, umabot ako din sa point na nag-resign na ako kahit hindi ko planado, nag-resign ako sa work. Kasi you know naman sa BGC, from market, maglalakad ka ng like 1.4 kilometers going to work, papunta sa 4th Street. So, malayo yun. Ganun kalayo yung nilakad ko. Well, actually, okay lang yun sa akin, nalakarin kasi ang ini-aim ko is pumayat and then maglakad talaga na maglakad. So, good yun sa akin kasi gumanda yung legs ko. However, kapag meron ako, sobrang sakit. So, yun lang talaga yung nagiging issue doon. So, what I did is I resigned untimely. So, yun nga nangyari. Yun nga last week ang nangyari, may mga lumabas po na hindi kagandahan sa akin. So, it was Thursday, first day, patingin ko sa may mga white na laman. Sabi ko, okay, it's not normal. So, I throw it away. And then on Friday after that day, yun. So, nagising ako ng hindi pa oras kasi sobrang sakit. And then I went to the CR. Tapos nag-really ako. Tapos may bumagsak na kumalaman na malaki dun sa bowl. So, ginawa ko po, tinulot ko siya. Pagkapulot ko po sa kanya, nilagay ko sa tissue. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung picture. Matatakot po kayo. So, I thought na sabi ng doktor ko, placenta daw, etc. So, yun na nga. Pero I'm not pregnant. So, wala akong S-life. So, I'm really sure na hindi ako pregnant. So, ang nangyari po, so I went back to my OB-GYN. Sabi niya, iraraspa ako. And then, she scheduled me for a raspa. Tapos, ito nga, kakaraspa ko lang 4 days. At nandito na. So, 4 days. Ika-4th day ko ba to after ko maraspa? Ayun nga, naraspa ako. Tapos, parang, ayun, actually, nawala naman yung menstruation ko. Pero, eto, bumalik na naman siya kahapon. Siguro, kasi kahapon, nag-akyat pa na ako sa hagdan. Nakalimutan ko ni raspa pala ako. So, nag-bleach siya. And until now, nag-bleach siya. Pero, yun nga. Yun. So, let's see what will happen after 2 weeks because sabi ng doctor ko, i-follow up check-up ko ay sa July 6 pa. So, yun lang naman. So, para sa may mga adenomyosis and endometriosis dyan, advice ko sa inyo, punta kayo sa doktor ninyo bago pa mangyari yung nangyari sa akin. This is pretty alarming, especially para sa mga babae. Ang hirap naging babae. Kasi, hindi siya yung katulad ng lalaki na anywhere, pwede sila pumunta sa kahit saan. Pero kasi ang babae, kapag may mga ganitong situation na hirap kumilos, sobrang sakit ng puso, hindi nila alam
Hindi alam ng mga lalaki kung gaano yung kasakit yung pain, kagano kahirap kapag ka meron kang menstruation. Yun. So, and also, ang advice kasi sa akin ng doctor is tanggalin yung ovary para hindi na ako mag-menstruation, which is ayoko. Kasi 39 years old lang ako and I'm still thinking of having another child. You know, although wala akong boyfriend. Pero I'm still thinking of another child. Kaya yung utak ko talaga nagpapiliro. Yun na nga. So, hindi muna yun ang gagawin kasi 39 pa lang naman ako. Ang sabi ng doktor ko, mag-contraceptives. Yung contraceptives is, ano nga ba yung advice niya? Pills, tsaka yung injectables. So, pero naka-injectables ako. Yun. Yun lang. So, if meron kayong comment, gusto ninyong malaman, if paano yung nangyari din at kung sino yung doctor ko na nag-aalaga sa akin ngayon, ayun, comment down. Tapos, I hope makatulong siya sa inyo in this video for, you know, awareness sa may mga adenomyosis and endometriosis. So, that's it. So, please take care of yourself. Yan yung pinakamahalagang bagay ngayon sa mundo. Hindi ang pera, hindi ang anumang material na bagay, but health, because health is wealth. Okay, so yun na muna. Thank you. Kain mo na kami. Sarap! Gusto ko pa siyang dagdag.